Isang di inaasahang aksidente sa sasakyan ang nangyari sa akin. Bigla akong nag-transmigrate at naging si Miguel. Ang dating asawa ni Isabela. Ang dominante at makapangyarihang CEO. Nang maisip ko ang masaklap na sinapit ng orihinal na may-ari ng katawang ito. Agad kong pinirmahan ang divorce papers. Agad na nagdilim ang mukha ni Isabela. Miguel, sigurado ka na ba riyan? Kumabog ang dibdib ko. Dali-dali kong niyakap ang pera. Biro ba to? Yung napakalaking perang makukuha ko sa hiwalayan. Kung isasauli ko pa, wala nang matitira sa akin. Pagkatapos ng 3 araw sa ospital, tuluyan ko nang natanggap ang katotohanan, nag-transmigrate na nga ako. Ako, isang ordinaryong estudyante sa kolehiyo, ay napunta sa katauhan ng isang kontrabidang supporting character sa isang nobelang puno ng cliche tungkol sa isang CEO. Ang orihinal na may-ari ng katawang ito ay dating asawa ng bidang babae. Ang CEO na si Isabela. Dahil sa yaman at kapangyarihan ng kanyang pamilya, naging arogante siya at nanggulo pa sa opening ceremony ng unibersidad. Minahal niya si Isabela sa unang pagkikita pa lang at sinimulang ligawan ito ng walang tigil. Ginamit ang lahat ng paraan para pilitin itong pakasalan siya. Si Isabela ang tipikal na bida sa isang youth school drama, maganda. Matalino, pero mahirap ang pamilya. Ang kanyang ama ay bingi at pipi, habang ang ina naman niya ay may kidney failure. Para makalakam ng pera para sa pagpapagamot ng ina, napilitan siyang pumayag na magpakasal kay Miguel. Sa loob ng 5 taong pagsasama, si Isabela, mula sa isang hamak na empleyado, ay naging isang kilalang negosyante. Pero lalo lang lumala ang relasyon nilang dalawa. Unti-unting nakawala si Isabela sa kontrol ni Miguel, habang siya naman ay walang kamalay-malay at patuloy sa kanyang mga kabaliwan. Ang sukdulan ay nang itulak niya ang unang pag-ibig ni Isabela. Si Rafael, sa hagdanan, na naging sanhi ng pagkabali ng binti nito. Hindi na nakayanan ni Isabela at humingi na ng diborsyo. Iyon mismo ang panahong na aksidente ako. Makalipas ang 3 araw, dumating si Isabela sa ospital at diretsyong inihagis sa mukha ko ang divorce papers. Miguel, tapos ka na ba sa kalokohan mo? Malamig ang kanyang boses. Puno ng pagkasuklam at pagkainip ang kanyang mga mata. Pero nang makita ko ang mukha niya, kumabog pa rin ang dibdib ko. Hindi ko masisisi ang dating Miguel. Napakaganda talaga ng mukha niya. Sinulyapan ko ang divorce papers. Nang makita ko ang halaga ng ari-arian na mapupunta sa akin, parang huminto ang pagtibok ng puso ko. Diyos ko, yayaman na ako. Mayaman man ang dating Miguel. Pero arogante siya. Mayroon pa siyang nakababatang kapatid na mas magaling sa kanya. Kaya hindi mapupunta sa kanya ang pamamahala ng kumpanya. Samantala, ang yaman ni Isabela pagkatapos ng ilang taong pagnenegosyo ay napakalaki na. Kapag naghiwalay kami, siguradong malaking halaga ang makukuha ko. Naisip ko, sa buong buhay kong pag-iipon ng karma. Ngayon lang ako sinwerte ng ganito. Karapat-dapat lang akong yumaman. Pagkatapos kong kalkulahin ang perang matatanggap ko, pinigilan ko ang tuwa, yumuko, at nanahimik ng matagal. Takot na makita niya ang ngiti sa mukha ko at maghinala siya. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim. Sige, pumapayag akong makipagdiborsyo. Natigilan si Isabela. Marahil hindi niya inaasahan na papayag ako agad. Pero minsan lang dumarating ang pagkakataon. Kaya mabilis kong pinirmahan ang divorce papers. Tila may napansin si Isabela na kakaiba. Kumunat ang noo niya. Ako naman. Parang biglang naliwanagan. Isabela, palayain na natin ang isa't isa. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, akmang hihiga na sana ako para bilangin ang pera nang mapansin kong nakatayo pa rin siya roon. Tahimik na nakatitig sa divorce papers. Hindi ka pa ba aalis? Tanong ko. Tumingala si Isabela. Sinadya kong paalalahanan siya. Yung si Mr. Hernandez, Rafael. Hindi pa magaling yun, di ba? Bakit hindi mo siya dalawin ng mas madalas? Biglang nanlamig ang mukha ni Isabela. Medyo kinabahan ako. Nagsisisi na kaya siya dahil malaki ang perang ibinigay niya sa akin. Pero napirmahan ko na. Hindi na niya mababawi pa. Isa pa, naging mapagbigay na ako ngayon. Nararapat lang nabigyan niya ako ng pera. Noong college, may unang pag-ibig, si Isabela na nagngangalang Rafael. Iba siya sa arogante at mapang-abusong si Miguel. Si Rafael ay malakas, marunong makisama, at may ambisyon. Anak siya ng isang single parent.
Hindi maganda ang kalagayan sa buhay. Pero napakatalino at mahusay sa lahat ng bagay. Sa isang banda, sila ni Isabela ang tunay na magkauri. Si Rafael lang ang nakakaintindi sa kanya. Ang kanyang soulmate, kung hindi dahil kay Miguel. Siguradong sila ang nagkatuluyan. Sabay na nagtapos. Sabay na nagsikap sa syudad na ito. At bumuo ng sarili nilang masayang pamilya. Lahat ay sinira ng dating Miguel. Sa orihinal na kwento, si Miguel ay lasinggero. Palaging nanggugulo. At nananakit pa kay Isabela. Kaya labis siyang kinasuklaman nito. Kung iisipin, ang pagiging kaaway ng mga bida ay tiyak na magdudulot ng masaklap na katapusan para sa isang kontrabidang tulad ko. Kaya habang maaga, mas mabuting kunin ang pera at tumakas. Sa huli, galit na sinara ni Isabela ang pinto at umalis. Nakahinga ako ng maluwag. Naisip ko, mainitin talaga ang ulo niya. Pero nang maisip ko ang yaman na malapit ko nang makuha, sumaya ulit ako. Hindi lahat ay nakakaranas ng ganitong swerte na bigla na lang may perang darating. Habang masaya ako, nakatanggap ako ng WeChat message mula kay Chloe. Narinig ko, sa wakas dinalaw ka na raw ni Isabela ngayon. Puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Si Chloe ay kababata ni Miguel. Isang mayaman at aroganteng dalaga na mahilig lang magpasarap sa buhay. Hindi niya gusto si Isabela. At madalas silang magkasagutan. Lalo na pagkatapos kong pakasalan si Isabela. Mas naging madalas ang ugnayan ng aming mga pamilya. Ang ama ni Chloe ay ilang beses pang sinabi na dapat makipagkaibigan siya kay Isabela. Na lalo lang nagpalala ng galit niya sa CEO. Sinabihan niya ako, pag-ibig ba yan? Araw-araw mo akong pinapapunta sa hardin niyo para maghukay ng ligaw na gulay. Halatang nandito na naman siya para mangasar. Pero may pakialam ba ako? Biro ba to? Abala ako sa paghihiganti at pagbibilang ng pera. Wala akong panahon para magdrama. Nang maisip ko, tama nga siya. Kaya diretsa kong pinadala ang divorce agreement. Simula ngayon, single na ko. Libre mo naman ako. Agad tumawag si Chloe. Ang unang tanong niya, baliw ka na ba? Ang sakit niyang magsalita. Pagkalabas ko ng ospital, diretso na kami sa munisipyo para magpaselyo. Buti na lang hindi malala ang aksidente. Kaunting tama lang sa ulo at mild concussion. Wala siyang reaksyon. Nanahimik sandali si Chloe. Tapos tumawa. Sige na nga, boss. Anong reaksyon ang gusto mong ipakita ko? Narinig ko nagbukas ka raw ng bagong bar. Di ba? Makalipas ang isang linggo, suot ang mamahaling suit. Pormadong-porma akong lumabas ng ospital. Nakapamayaiwang si Chloe. Nanunuya ang tawa. Pupunta lang ng ospital. Ang porma mo naman. Sira ulo ka ba? Sinaman ko siya ng tingin. Ano bang alam mo? Magandang araw kaya ngayon. Tamad na sumagot si Chloe. Tumalikod. At naglakad palayo. Hindi inaasahang nabangga niya si Isabela. Dumaan ang tingin ni Isabela sa akin. Malamig. Nandito ka na pala. Lumapit ako at nginitian siya. Medyo natigilan si Isabela. Mula sa parking lot. Hindi natiis ni Chloe na lumingon at sinulyapan ako. Miguel, hindi ka sasakay sa kotse ko. Kinawayan ko siya. Kailangan kong sumama kay Isabela sa munisipyo para ayusin ang divorce papers. Mas convenient kung sa kotse niya ako sasakay. Pagkasabi niyon, sinabihan ko si Isabela. Ano pang tinitingin-tingin mo dyan? Tara na. Humalakhak si Chloe. Tama nga naman. Mahalaga yan. Huwag nang patagilin. Mapait na ngumiti si Isabela. May panunuya sa gilid ng labi. Miguel, nagmamadali ka talagang makipaghiwalay sa akin. Ano? Hindi ba't ikaw ang humingi ng diborsyo? Ano pang sinasabi mo diyang nang iinis? Sabi ko ng tapat, pangunahin kasi. May iba pa akong plano mamayang gabi. Kaya gusto ko nang matapos ito agad para hindi masayang ang oras mo. Si Isabela ay palaging abala. Ang bilang ng pag-uwi niya sa bahay ay mabilang lang sa daliri. Alam kong ayaw niya akong makita. Sakto namang wala rin akong balak na makipag-ugnayan pa. Kanya-kanyang buhay. Masaya ang lahat. Di ba mas maganda yun? Nanlamig ang mukha ni Isabela. Tumalikod. At naglakad papunta sa munisipyo. Hindi gaanong maraming tao roon ngayon. Hindi nagtagal. Kami na ni Isabela ang tinawag. Papasok na sana kami nang tumunog ang telepono niya. Sinulyapan ko. Si Rafael. Lumayo si Isabela para sagutin ang tawag. Bahagya kong narinig ang boses niya. Malambing at banayad. May inaasikaso pa ako sa labas. Hindi niya kailanman ginamit ang ganoong tono kay Miguel.
Ang kasal na ito, simula pa lang, ay isang pilit na pinahinog na mapait na bunga. Sa loob ng 5 taon, para silang tubig at langis. Kahit isang disenteng pagkain ay hirap silang pagsaluhan. Paano pa kaya ang ganitong banayad na pag-aalala? Ilang beses tumawag ang empleyado. Itutuloy niyo pa ba? Umiling ako. Medyo nakaramdam ng awa para sa dating Miguel. Sa puso ni Isabela, wala siyang halaga. Tinawag ko si Isabela. Pwede bang unahin muna natin to? Ang taong tulad ni Isabela ay hindi kailanman inuuna ang iba kaysa kay Rafael. Kahit makipagtalo, walang mangyayari. Pero hindi rin siya natinag. Tanga talaga ang dating Miguel. Inakala niyang matatalo niya si Rafael. Hindi ba't sarili lang niya ang pinahihirapan niya? Si Isabela rin naman. Kung uunahin niya to, di ba mas maaga siyang makakapiling ang kanyang liwanag ng buwan? Nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Pagkatapos ay sinabi sa kausap sa telepono. Pakitingnan mo muna kay Dr. Zhang. Pupunta ako agad. Makalipas ang 20 minuto, hawak ko na ang bagong-bagong divorce paper. Nangingilid ang luha. Meron na. Ang malaking pera mula sa hiwalayan. Malapit nang mapasa akin. Mula ngayon, kain, inom, laro, magiging masayang tao na ako. Taos puso kong sinabi kay Isabela. Salamat sa'yo, Isabela. Palem, salamat sa pera mo. At sana hindi na tayo magkita pa. Lumabas ako at nakita ko si Chloe na sakay ng isang pulang Ferrari. Napakagaw pansin. Masaya akong lumapit. May pera na ko. Gusto kong gumastos. Mula sa likuran, biglang may nagsalita. Medyo bata pa ang boses ni Isabela. Miguel. Lumingon ako. Ano pa? Bahagyang nakagat ni Isabela ang kanyang mapulang labi. Matagal na hindi malinaw ang emosyon. Kung ang dating Miguel to, siguradong magtatanong siya ng paulit-ulit. Pero tinatamad na akong umarte. Wala naman. Sige na. Nagmadali akong umalis. Para sa taong tulad ko. Ang pag-iwas sa dalawang bida ang pinakamasayang bagay. Sakay ng kotse ni Chloe. Nang paalis na kami, sinulyapan ko lang sa likod si Isabela. Nakatayo siya roon, sa gitna ng mga taong dumadaan. Mukhang kakaibang malungkot. Wala na ang pabigat na ako. Sa wakas, malaya na siya, di ba? Sinulyapan ako ni Chloe. Nanghihinayang ka. Tuwang-tuwa ako. Yung mga magagandang babae sa bar. Naka-reserve na ba sa akin lahat? Tiningnan ako ni Chloe na parang hindi makapaniwala. Sayang lang pala ang pag-aalala ko sa'yo noon. Akala ko mahal na mahal mo siya. Resulta, pagka-divorce nyo, ang saya-saya mo. Halata ba? Ibinaba ko ang salamin sa gilid at tiningnan ang sarili. 28 taong gulang na ako ngayon. Kahit tumanda ako ng 10 taon. Buti na lang gwapo pa rin ang mukhang to. Ang pinakamahalaga, may pera na ako. Nang maisip ko, nagbigay ako ng paliwanag. Hindi niya ako mahal. Kaya dinesisyonan ko na ring hindi na siya mahalin. Sakto, nag-red light at green light. Matagal akong tinitigan ni Chloe. Hanggang sa kinilabutan ako. Saka lang siya nagsalita, puno ng kahulugan. Yung aksidente mo, parang naging ibang tao ka. Kumirat ang dibdib ko. Nanahimik ako sandali. Tapos nagkibit-balikat. Siguro kapag nakaranas ang tao ng bingit ng kamatayan, mas nagiging maluwag na ang tingin niya sa lahat ng bagay. No. Natigilan sandali si Chloe. Tapos tumawa. Tama ka rin. Sige na. Ngayong gabi. Sagot ko na gastos mo. Makalipas ang 2 oras. Nagsisi na si Chloe. Galit na galit siya. Pangit ang itsura. Sa pagkakataong ito, hindi alak ang ikinagalit niya, kundi ang mga babae sa bar. O mas tamang sabihin, ang mga chicks ko. Itinaas ko ang baso ng alak. Tara, inom ka rin. Tinapak ko ang balikat niya. Itinuro ang hanay ng magagandang babae sa paligid ng bar. Tingnan mo tong mga to. Lahat sila mas matamis at mas maganda kaysa sa dati kong asawa. Ganon din ang orihinal na may-ari ng katawan. Ang daming magagandang babae sa mundo. May pera na siya. Gwapo pa. Bakit kailangang mamatay sa iisang puno lang? Nakakatakot talaga ang tao kapag nagmamatigas. Nanunuya si Chloe. Sa wakas, natuto ka na ring tumingin. Isang payat na babae ang lumapit para magsalin ng alak sa akin. Napakaamo ng kilos. Subukan niyo po ito. Sige. Masaya ko sanang tatanggapin ng agawin ito ni Chloe. Hindi pwedeng maghalo-halo ng inom. Kakalabas mo lang ng ospital. Ayokong tumawag na naman ng ambulansya para sa'yo mamaya.
Pagkasabi niyon, sinaman niya ng tingin ang babae. Natakot na namutla at dali-daling yumuko. Sorry po, sir. Hindi ko po alam. Ayos lang. Ayos lang. Masaya ako ngayon. Ngumiti ako at tinukso si Chloe. Ikaw naman. Bakit parang bawal sa iba ang magsindi ng apoy? Pero ikaw pwede kang magsunog. Nung mga batang lalaki mo ang nagsasalin ng alak sa'yo. Ang saya-saya mo. Pagdating sa akin, bawal na. Tumawa si Chloe. Anong bawal? Huwag mong baliktarin ang sitwasyon. Bigla siyang nagtanong. Alam na ba to ng pamilya mo? Natigilan ako. Patay. Nakalimutan ko. Hindi pa ako nakakasagot. Gumawa na ng mukhang parang alam na lahat si Chloe. Alam ko na. Hindi mo kayang sabihin. No. Hindi sa hindi ko kaya. Kundi ayaw ko. Hindi maganda ang relasyon ng orihinal na may-ari ng katawan sa pamilya niya. Konserbatibo ang mga magulang niya. Paborito ang nakababatang kapatid. At rebelyoso naman siya. Noon, para mapakasalan si Isabela, nagalit ng husto ang pamilya niya. Nang magtagumpay si Isabela sa kanyang career, biglang nagbago ng 180 degrees ang trato ng pamilya. Ilang beses siyang sinisi dahil sa mga hindi pagkakaunawaan nila ni Isabela. Sa madaling salita, hindi naging madali ang mga nakaraang araw. Pero ngayon, inaayos na ang diborsyo. Ano pang ikakatakot ko? Ang mga sumunod na araw ay mas masaya pa kaysa inaasahan ko. Pinakiusapan ko ang katulong na ibalot lahat ng gamit ni Isabela at ipadala. Ang villa na ito ay binili ng mga magulang ng dating Miguel bilang bahay pangkasal. Pero bihira namang matulog dito si Isabela. Siguro dahil bawat sulok ng bahay ay nagpapaalala sa kanya ng kahihiyang dinanas niya. Noong una, madalas siyang tumutuloy sa kumpanya. Nang umunlad ang kanyang career, bumili siya ng apartment malapit doon. Minsang pumunta roon ang dating Miguel at naabutan si Rafael. Medyo kaiyahiyang eksena, kahit ipinaliwanag ni Rafael na dahil umuulan kaya siya sumilong. Sa ugali ng dating Miguel, paanong hindi siya magagalit? Nag-away sila ng malaki ni Isabela noon. Isang buwan silang nag-away. Sa huli, siya rin ang hindi nakatiis at sumuko para magkabati. Sino ba naman kasing may sabi na si Isabela lang ang nasa mata niya? Ngayon, ang ganda. Ang buong 3 palapag na marangyang villa na ito ay akin na. Kahit hindi maraming gamit ang iniwan ni Isabela. Pagkatapos maglinis, medyo maluwag pa rin. Kaya agad akong lumabas para mamili. Nagsimula akong magturo ng mga gamit sa mga paborito kong tindahan. Ito, at yung isa, hindi na kailangan. Yung mga natitira, ibalot nyo na lahat para sa akin. Opo, Sir Miguel, ang ngiti ng store manager. Abot tenga, ako rin, masayang masaya. Isang grupo ng sales staff ang sumusunod sa akin. Bit-bit ang mga pinamili ko. Hindi ko inaasahan. Paglabas ko ng pinto, nakasalubong ko si Isabela. Natigilan siya sandali nang makita ako. Nakita ko na si Rafael sa likod niya. Mukhang magaling na ang sugat sa binti niya. Nakakapamasyal na nga sa mall. Bahagyang gumalaw ang labi ni Isabela. Siya na ang unang nagsalita. Birthday na ni Mama. Dinala ko siya para pumili ng regalo. Commandant ako. Bakit mo sinasabi sa akin? Wala akong pakialam. Magalang pa rin akong ngumiti. Pero bago pa ako makaalis, lumapit na rin si Rafael. Medyo nahihiya ang itsura. Sir Miguel, pasensya na. Hindi pa kasi masyadong magaling ang paa ko kaya nagpasama ako kay Isabela. Tiningnan niya ang dami ng pinamili ko. Mukhang mabigat yan. No, gusto mo bang ipabuhat kay Isabela? Hindi na kailangan. Kaya ko naman. Pakinggan mo. Yan ang sining ng pakikipag-usap. Pinaalalahanan niya ako ang nagtulak kay Rafael. Tapos sinabi pang huwag akong magselos. At bukas palad pang ipinasa sa akin si Isabela. Ngumiti ako. Hindi na kailangan pang abalahin si MS, Isabela. Nakaparada lang naman ang kotse ko sa baba. At saka, mga pribadong bagay na ganito. Hindi dapat siya inaabala. Natigilan si Rafael. Anong bagay? Sinulyapan ko si Isabela. Hindi mo pa ba nasasabi sa kanya na hiwalay na tayo? Katahimikan. Gulat na tumingin si Rafael kay Isabela. Siya naman. Nanigas ang mukha. Halatang hindi masaya. Ayokong maging magarbo. Ang pag-iingat sa relasyon. Iba-iba ang paraan. Patotsyada sa akin. Di ba? Hindi ba't nagparty lang ako para i-celebrate ang diborsyo? Ang liit naman ng bagay. Mukhang hindi rin inaasahan ni Rafael ang ganitong balita.
Nag-atubili siya sandali, tapos sinabi, Isabela, kayo ni Sir Miguel, hiwalay na. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nang marinig ang boses niya, parang naalala lang ni Isabela na may kasama pala siya. Kinagat niya ang labi, huminto sandali, tapos mahinang nagpaliwanag. Medyo abala lang ako nitong mga nakaraang araw. Si Rafael, dati, ang ganitong sagot ay itinuturing niyang matamis na dahilan. Hindi niya inaasahan. Ngayon, ito na ang ganti. Pero iba talaga ang bida sa support ng character. Ang sagot na ito, para kay Rafael, ay napakagandang balita. Paulit-ulit na dumaan ang tingin niya sa pagitan namin ni Isabela. Parang humihingi ng paumanhin. Pasensya na. Ha, hindi ko alam. Hindi ko sinasadyang mabanggit. Sir Miguel, siguro naman hindi mo mamasamain. Siyempre hindi. Isang babaeng wala ng kaugnayan sa akin. Sabi ko, sige, magpatuloy na kayo sa pamamasyal. Masyado nang mabigat tong dala ko. Mauuna na ako. Isang hakbang pa lang ako. Biglang tumawag si Isabela. Sandali, lumingon ako. MS, Isabela. Ano pa po yun? Bahagyang kumunat ang noo ni Isabela. Mukhang hindi pa sanay sa biglaang pagbabago ng treto ko. Sabi ni Mama kahapon, matagal ka na raw niyang hindi nakikita. Kung may oras ka, dalawin mo naman siya. Ang tinutukoy niya ay ang inang may kidney failure. Iba kay Isabela, palaging gustong-gusto ng ina niya si Miguel. Dahil hindi kailanman sinabi ni Isabela sa ina na napilitan lang siyang pakasalan si Miguel. Sa puso ng ina, si Miguel ay isang perpektong manugang. Mabuti ang pamilya, at tapat kay Isabela. Siyempre, paanong hindi siya magugustuhan nito? Noong bagong kasal, para mapasaya si Isabela, si Miguel mismo ang nag-aalaga sa ina nito. Sinusuyo ito. Alam niyang iyon ang kanyang alas. Ang huling barahan niya, masyadong mapagmahal sa magulang si Isabela. Kaya kahit papaano, hindi ito basta-basta gagawa ng gulo. Pero ang pananakit ni Miguel kay Rafael ang sumagad sa pasensya niya. Nawala na rin ang huli niyang baraha. Nag-isip ako sandali, tapos pumayag. Sige, bukas na lang. Wala namang kasalanan si Mama. Nakahinga ng maluwag si Isabela. Natural na sumagot. Sige, ipapasundo kita sa driver. Ngumiti ako at iwinagayway ang susi ng kotse. Hindi na kailangan. May kamay at paa naman ako. Madali lang bumiyahe. Magda-drive na lang ako. Hindi ko na aabalahin si MS, Isabela. Sabay na nanigas ang ekspresyon ni na Isabela at Rafael. Kinabukasan, pumunta ako sa nursing home. Isa itong high-end na nursing home sa labas ng syudad. Kumpleto ang pasilidad. Maganda ang serbisyo. Siyempre, mahal din. Sir Miguel, nandito na po kayo. Magalang na bumati sa akin ang staff. Ang taong ito ay kinuha ni Isabela. Alam niyang hindi maganda ang relasyon namin ni Isabela kaya hindi rin siya masyadong palakaibigan sa akin. Nakahiga sa kama si Mama Lourdes, ina ni Isabela. Dahil sa matagal ng sakit sa bato. Payat na payat siya at mahina. Pero buti na lang. Ilang taon na siyang nasa nursing home. Medyo bumuti na ang kalusugan niya. Dumaan ang tingin ng staff sa icebox na dala ko. Bahagyang ngumisi. May halong pang mamaliit. Kahit ang staff, hindi pinapahalagahan ang ganitong paraan ko ng panunuyo. Dahil alam nilang kahit anong gawin ko. Lalo lang akong kasusuklaman ni Isabela. Miguel, anak, ngumiti ng magiliw si Mama Lourdes sa akin. Masyado ka bang abala nitong mga nakaraan? Matagal na kitang hindi nakikita. Napabuntong hininga ako sa loob-loob. Si Miguel, simulat sa pool, ginagamit lang ang ibang tao. Pero itong si Mama Lourdes, buong puso siyang naniniwala, wala naman siyang ginawang masama. Opo, medyo abala po. Nagdala po ako ng tinulang manok para sa inyo. Tikman niyo po mamaya. Hinawakan ni Mama Lourdes ang kamay ko. Matagal akong tiningnan. Tapos marahang nagtanong, inaway ka na naman ba ni Isabela? Umiling ako. Pero hindi naniwala si Mama Lourdes. Walang magawang sinabi niya tungkol kay Isabela. Mula pagkabata, matigas na ang ulo niyan. Lahat ng bagay, sinasarili niya. Kung pinalungkot ka niya, kakausapin ko siya para sa'yo. Lalo akong nakonsensya. Balak ko sanang sabihin ang tungkol sa diborsyo. Pero ngayon, parang bomara sa lalamunan ko. Hindi ko masabi. Kumain ako kasama si Mama Lourdes. Nakipagkwentuhan sa kanya sandali. Bago umalis, nag-atubili ako. Sa wakas ay nasabi ko. Nitong mga susunod na araw, medyo magiging abala po ako.
Baka hindi na po ako makakadalaw ng madalas. Bawasan ko muna ang dalas ng pagkikita. Tapos humanap ng tamang tiyempo para sabihin. Siguro mas magiging maayos. Hindi pwedeng itago ng habang buhay. Kahit pumayag ako, si Isabela, hindi papayag. Kapag madalas akong pumunta rito, iisipin pa niyang may masama akong balak sa kanya. Marahang tinapak ni Mama Lourdes ang kamay ko. Napabuntong hininga. Miguel, mabait kang bata. Yung nangyari dati, si Isabela ang may mali. Kahit hindi niya sabihin sa akin. Alam kong nagsisisi siya at nalulungkot. Mahal na mahal ka niya. Paanong hindi siya masasaktan sa pagkawala ng anak niyo? Bahagyang kumirat ang dibdib ko. Yung anak na yun ang naging mitya ng tuluyang pagkasira ng relasyon ni na Miguel at Isabela. Oo, nagkaroon sila ng anak. Ang batang iyon ay bunga ng pagsasamantala ni Miguel kay Isabela noong lasing ito. Sa madaling salita, hindi naging marangal ang pagdating ng bata. Pero sa mata ni Miguel, ito ang pinakamalakas niyang sandata para manatili si Isabela sa tabi niya. Nang malaman ni Isabela na buntis siya, habang nakakaramdam ng konsensya kay Rafael, na itinuturing niyang liwanag ng buwan, hindi niya rin kayang talikuran ang sarili niyang dugo. Sa huli, pinili pa rin niyang buhayin ang bata. Masyado nang naging mahirap ang kabataan niya. Kaya hindi niya matiis na ang anak niya. Pagkapanganak pa lang, ay mamuhay na sa isang sirang pamilya. Noong panahong iyon ang pinakamaganda ang relasyon nila ni Miguel. Masunurin siyang umiinom ng mga bitamina na binibili ni Miguel. At masipag ding nagbabasa ng mga gabay sa pag-aalaga ng anak. Gusto niya talagang maging mabuting ina. Kaya naman nang mawala ang bata, tuluyan na siyang kumalas kay Miguel. Ang bagay na ito ay talagang kakaiba. Pagkatapos mabuntis ni Isabela, naramdaman ni Miguel ang pagbabago sa traito nito at nagsimulang mag-inarte. Halos gusto niyang manatili si Isabela sa tabi niya palagi. Sa bawat pagtanggi ni Isabela, palaging dahilan ni Miguel ay para sa edukasyon ng sanggol o para mapalakas ang ugnayan ng magulang at anak. Para pilitin itong sumang-ayon, padalas ng padalas ang ganitong pangyayari. Kaya naiirita na si Isabela. Minsan, kailangan niyang mag-business trip, at kasama sa grupo si Rafael. Ginamit ni Miguel ang lahat ng paraan para pigilan siya. Hiniling na iba na lang ang ipadala para makapag-focus siya sa pagbubuntis sa bahay. Naramdaman ni Isabela na masyado nang nakikialam si Miguel sa kalayaan niya. Nahumantong sa malaking pag-aaway nilang dalawa. Miguel, pwede bang maging normal ka naman? Huwag mong isipin na lahat ng tao ay katulad mo, galit na sabi ni Isabela. Tapos padubog na sinara ang pinto at umalis. Nang gabing iyon, nakatanggap si Miguel ng balita na dahil sa galit ni Isabela, naapektuhan ang sanggol, na humantong sa pagkalaglag nito. Ang pangyayaring ito ang tuluyang sumire sa relasyon nilang dalawa. Dati, naiinis lang si Isabela kay Miguel. Pero pagkatapos noon, naging galit na ito. Hindi na siya tumuntong pa sa kanilang silid pangkasal. At hindi na rin nakipag-ugnayan kay Miguel. Hanggang sa hanapin ni Miguel si Rafael at itulak ito sa hagdanan. Iyon na ang huling patak na umapaw sa baso. Tama nga ang sabi ng iba. Kapag si Isabela ay naging desidido, talagang walang awa. Nanahimik ako sandali, tapos sinabi, tapos na ang lahat. Ang dating Miguel ay patay na. Dito na nagtatapos ang lahat. Pagkaalis ko sa nursing home, medyo mabigat ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa ina ni Isabela, o dahil sa dating Miguel. Ang bigat na iyon ay sumagad nang matuklasan kong nawala ko pala ang susi ng kotse. Desperado, tinawagan ko si Chloe para magpasundo. Nagreklamo siya. Driver mo ba ako na kailangang laging nakaantabay sa tawag mo? Pero sa huli, dumating pa rin siya. Pagdating namin sa bahay, madilim na at napakalakas ng ulan. Tumingin ako sa makapal na ulan. Mabait kong pinatigil si Chloe at pinatulog sa sala sa ikalawang palapag. Hindi inaasahan. Kinaumagahan, may maagang nag-doorbell. Kinusat ko ang mga mata. Inaantok na binuksan ang pinto. At nagulat nang makita si Isabela na nakatayo roon. Magsasalita na sana siya nang may marinig na mga yapak mula sa hagdan. Kasabay ng inaantok na boses ni Chloe. Sino yan? Agad na nagbago ang ekspresyon ni Isabela. Bawat salitang lumabas sa bibig niya ay parang nagngingit-ngit. Mukhang hindi maganda ang tiyempo ng pagdating ko. Naabala ko pa kayong dalawa. Naisip ko, alam din pala niyang nakakaabala siya. At saka, anong drama niya? Bahay ko to. Dating asawa lang siya. Anong karapatan niyang magalit?
Lumingon ako at sinabi kay Chloe. Wala to. Balik ka na sa kwarto. Matulog ka pa. Parang natauhan si Isabela. Malamig na ngumiti. May bisita pala. Tapos matutulog ako. Medyo bastos naman yata yon. Chloe, bakit hindi mo papasukin? Pinalitan ko yung Avot at Chloe. Assuming Chloe ang nagsabi nito based sa context na si Chloe yung nasa hagdan. Hindi ko siya pinansin. Lumingon kay Isabela at nagtanong. Ang aga-aga. MS, Isabela, ano pong kailangan nyo? Pilit na ngumiti si Isabela. Pero halatang ilang salita lang ni Chloe ay tinamaan na ang kahinaan niya. Kinuha niya mula sa bag ang susi at sinabi, naiwan mo to kahapon sa bahay ni Mama. Pinadala niya sa akin. Kinuha ko ang susi at sumagot, salamat, pero sa totoo lang, may spare key naman ako. Hindi mo na kailangang abalahin ang sarili mo. Naghintay ako ng ilang segundo. Nang makitang wala na siyang sasabihin, sinadya kong paalalahanan. MS, Isabela, may iba pa po ba kayong kailangan? Hanggang ngayon, wala pa ring naitutulong. Kinagat niya ng mahigpit ang mapulang labi. Hindi nagsalita. Padabog kong sinara ang pinto. Sa hagdan, nakatayo si Chloe. Nakatingin sa akin. Nagulat akong nagtanong, bakit hindi ka pa bumalik para matulog? Bakit mo ako tinititigan? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Chloe. Nakapameaywang. Wala lang. Parang ang sama mo naman yata sa dati mong asawa. Nawalan ako ng sasabihin. Kung wala kang masabing maganda, huwag ka nang magsalita. Tinaas ni Chloe ang baba. Miguel, huwag mong sabihing hindi mo napapansin ang ibig niyang sabihin. Sumagot ako. Anong ibig sabihin? Gusto kanyang makita. Kung hindi, hindi yan pupunta rito ng maaga para lang ihatid ang susi ng kotse. Lalo na, nang makita niya ako sa bahay na to. Ang pangit ng mukha niya. Ikaniling ko ang ulo. O tapos, tinapak ni Chloe ang kamay sa railings. Parang walang pakialam. Wala ka talagang nararamdaman. Mararamdaman na ano, na dapat habulin ko siya at suyuin. Tumawa ako. Kung may napansin man ako, yun ay medyo huli na ang diborsyo. Kung alam ko lang kung anong klaseng tao siya. Matagal na akong sumuko. Hindi ko na sana sinayang ang lahat ng panahong yun. Mukhang hindi inaasahan ni Chloe ang sinabi ko. Matagal niya akong tinitigan. Tapos biglang tumalikod at ngumiti. Sige na nga, Miguel. Sa wakas, natauhan ka na rin. Dahil na-encourage ako, hindi ko napigil ang purihin siya pabalik. Hindi. Kumpara sa'yo, malayo pa ako. Ang taong tulad mo ang tunay na daang bulaklak. Walang dinadapuan. Sabi ni Chloe. Ilang beses ko nang sinabi. Wala kaming relasyon ng mga lalaking yun. Agad akong sumagot. Gets ko. Nagbibiro ka lang naman. Di ba? Hinihintay mo lang ang true love mo. Di ba? Hindi ba't ganyan naman sa mga nobela? Ang dominanteng dalaga, sa huli, makikilala rin ang kanyang destiny. Tapos babayaran pa ng doble ang mga utang sa pag-ibig noon. Tiningnan ako ni Chloe na parang hindi makapaniwala. Tapos nagsabi, alam mo, sayang lang ang laway ko sa'yo. Bumalik na siya para matulog. Natulog ako hanggang hapon. Nagising dahil sa gutom. Pagkagising ko, nakita ko ang sunod-sunod na missed calls at WeChat messages sa telepono ko. Lahat galing sa mga magulang ng dating Miguel. Pagkatapos kong basahin sandali, naintindihan ko na kung bakit bigla silang tumawag. Nakipagdiborsyo na pala ako kay Isabela. At nakarating na sa kanila ang balita. Nakipagdiborsyo ka na kay Isabela. Ano bang nasa isip mo? Ilang beses na naming sinabi. Malakas ang kumpanya ni Isabela. Pinag-uusapan na namin ang pakikipag-partner sa kanila. Paano na kami ngayon sa ginawa mo? Ang laki-laki mo na. Ang tigas pa rin ng ulo mo. Sabi mo diborsyo. Diborsyo agad. Wala kang pakialam sa iba. Ang selfish mo. Wala akong anak na tulad mo. Paulit-ulit lang ang mga sinasabi. Pagkatapos ng ilang sandali, tinamad na akong magbasa pa. Lumabas ako para humanap ng pagkain. Ang bango ng amoy ng pagkain. Hindi ko maiwasang mamangha nang makita ang napakaraming pagkain sa mesa at si Chloe na kumakain ng payapa. Chloe, may konsensya ka pa ba? Kakain ka mag-isa. Tamad akong sinulyapan ni Chloe. Magugutom ako dahil sa'yo. Napaka-convincing. Hindi ko masagot, kaya kinuha ko ang chopsticks at sumandok ng paborito kong 5-spice stir-fried meat. Hindi may kakaila, magaling talagang kumain si Chloe. Ang mga pagkaing in-order niya sa private restaurant.
Mas masarap pa kaysa sa in-order ng iba. Ah, oo nga pala. Tumawag ang mga magulang mo sa akin. May kailangan daw sila sa'yo pero hindi mo sinasagot ang tawag mo. Biglang sabi ni Chloe. Sumandok pa ako ng isang pirasong braised ribs. Alam ko. Huminto sandali si Chloe sa pagkain. Dumaan ang tingin sa telepono ko. Gusto mo bang umalis muna ako? Kinawayan ko siya. Hindi na kailangan. Kung anong gusto nilang sabihin. Sabihin nila. Tutal. Tapos na ang lahat. Wala na rin silang magagawa. Habang nagsasalita ako, tumunog ulit ang telepono. Sinagot ko. Agad na nagsisigaw ang nasa kabilang linya. Miguel, pumunta ka ngayon kay Isabela. Sabihin mong nagkamali ka. Nadala ka lang ng bugso ng damdamin. Pakiusapan mo siyang makipagbalikan sa'yo. Ang ingay ng boses. Kailangan kong ilayo ng kaunti ang telepono. Makipagbalikan. Ang galing talagang mangarap. Sa pagitan ng masigawan at mamatay sa kamay ni Isabela. Alin ang mas malala? Malinaw na sa akin. Miguel, nakikinig ka ba sa akin? Sa wakas, nakasingit ako ng isang salita. Nakikinig po, pero mahirap yan. Hindi ko kaya. Lalo pang nagalit ang nasa kabilang linya. Miguel, ganyan ba ang trato mo sa mga magulang mo? Sumagot ako. Hindi ba't sabi niyo noon? Wala kayong anak na tulad ko. Nakalimutan niyo na po ba? Agad na natigilan ang nasa kabilang linya. Parang gustong magmura pa, pero tinamad na akong makinig. Malinaw na ang sinabi ko. Abala pa ako. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap. Pagkasabi noon, diretso kong ibinaba ang tawag at blinak ang numero. Nasaksihan ni Chloe ang lahat ng ginawa ko. Natulala siya. Ibinaba niya ang chopsticks at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Miguel, ang galing mo. Hindi ka lang nakipagdiborsyo nang hindi nagsasabi. Pati mga magulang mo, kaya mo nang kalabanin. Habang ngumunguya pa ng karne. Basta ko na lang sinagot. Kung saan may pang-aapi, doon may paglaban. Mapait na ngumiti si Chloe. Bahagyang sumandal. Nakapatong ang baba sa kamay. Bahagyang nakaangat ang mapulang labi. Kung ganito, baka isang araw, ako naman ang susunod. Tinaas ko ang hinlalaki. Pinuri siya. Alam niya ang lugar niya. Hindi ako nagulat sa reaksyon niya. Lumaki siyang kasama ang dating Miguel. Alam na alam niya ang ugali nito. Ang mga ginagawa ko ngayon. Sa tingin niya siguro, isang salita lang ang katapat, baliw. Pero kung iisipin, sino mang makaranas ng ganitong mga bagay, mababaliw din talaga. Isa lang akong ordinaryong lalaki. Wala akong main character halo. Kung gusto kong mabuhay, kailangan kong umatras agad, di ba? Tulungan mo nga akong maghanap ng bagong bahay. Itong bahay ko, hindi naman masama, pero minsan, may mga nanggugulo. Nakakainis talaga. Hindi lang si Isabela, pati na rin ang pamilya ng dating Miguel. Bawat isa sa kanila, parang santo ng gulo. Ngayon lang kami nag-away ng malaki. Sino bang makakaalam kung pupunta sila rito para manggulo? Ayoko talagang makipag-ugnayan sa kanila. Si Chloe, hindi may kakaila. Isang mahusay na third-generation princess. Kahit madalas na puro paarap lang sa buhay ang ginagawa. Kapag kailangan, maaasahan talaga. Kinabukasan, tinawagan niya ako. Sabi niya, nakapili na siya ng isang villa sa kanlurang bahagi ng syudad. Ang dating may-ari ng bahay ay kailangang mang-ibang bansa agad kaya gustong ibenta ng mabilis. Kaka-renovate lang ng bahay. Wala pang nakatira. Laking swerte ko. Sobrang nasiyahan ako sa bilis niyang kumilos. Nang araw na iyon, isinama ko si Chloe para pirmahan ng kontrata sa may-ari ng bahay. Inasikaso agad ang paglipat ng pangalan. Pagkatapos, bumalik ako para ibenta ang lumang bahay. Tumawag ako ng moving team. Ang mga trabahador, walang tigil sa pag-akyat baba, nagtatrabaho. Nakatayo lang ako sa gilid. Pero parang napapagod na rin ako. Alam mo ba? Ang dami talagang gamit ng dating Miguel. Kinailangan ko pang magbayad ng dagdag para sa kanila. Sakto, isang trabahador ang bumaba mula sa ikatlong palapag. Bitbit ang isang malaking curtain. Mahigpit na selyado ang curtain. Hindi mahulaan kung ano ang laman. Lalapit na sana ako para tingnan nang biglang makatanggap ako ng tawag. Hello, sir. Si Sir Miguel po ba ito? Mula po ito sa People's Hospital No. 3. Ang asawa niyo po. Biglang hinimatay sa daan at dinala rito sa ospital. Pwede po ba kayong pumunta agad? Natigilan ako. Si Isabela. Hinimatay at dinala sa ospital.
Nagkakamali po kayo. Hindi po ako ang asawa niya. Nagulat ang nasa kabilang linya. Pero sa telepono po ng pasyente. Nakasave po kayo bilang asawa. Bigla kong naalala. Noong buntis si Isabela, pinilit ni Miguel na palitan ang pangalan niya sa phonebook ni Isabela bilang tatay ni Baby Miguel. Hindi ito nagustuhan ni Isabela. Pero sa huli, hinayaan na lang niya. Sino bang mag-aakala? Matagal na kaming hiwalay. Hindi pa rin niya pala nababago. Nagtanong pa ako, kumusta na po siya? Sumagot ang nasa kabilang linya. Ang pasyente po, baka bumaba ang blood sugar. Hindi naman po delikado ang buhay. Pero hindi po maganda ang pangkalahatang kondisyon niya. Sabi ko, sige po, alam ko na. Pero medyo abala po ako ngayon. Pwede po bang tawagan niyo na lang ang kasalukuyang boyfriend niya? Si Rafael. Siguradong nasa phonebook niya ang numero. Kayo na lang po ang direktang makipag-ugnayan sa kanya. Pagkababa ko ng telepono, bumalik ako sa sala at nakita ko ang tambak na namang mga curtain. Ilipat niyo na lang lahat. Ako na ang mag-aayos mamaya. Buti na lang malaki ang bagong bahay. Pinakiusapan ko ang katulong na ayusin muna ang mga gamit. Tapos naglaro ako ng ilang laro. Pagkatapos, sinubukan kong kumain sa isang bagong bukas na sikat na grill restaurant. Masarap ang pagkain. Maganda rin ang presentasyon. Hindi ko napigil ang kumuha ng ilang litrato at i-post sa social media. Ipinagmamalaki na isa na namang araw ng muscle gain ngayon. Unti-unting nag-heart ang mga kaibigan. Pati si Chloe, na bihirang mag-interact online, ay nag-comment, paborito ko tong restaurant na to. Sumagot ako, nakakain ka na rito. Sumagot si Chloe, syempre, restaurant ko to. Nawalan ako ng sasabihin. Hindi ko inaasahang naisahan niya ako. Pero mas nakakagulat, nag-comment din si Rafael. Formal ang mga salita pero may halong panunuya. Miguel, kahit hiwalay na kayo ni Isabela, nasa ospital siya. Hindi mo ba siya dadalawin man lang? Tama ba yun? Ang comment na yon ang nagpasabog sa social media. Dahil ang tungkol sa diborsyo namin ni Isabela. Iilan lang ang nakakaalam. Hindi ko pa naiisip kung paano ipapaalam. Pero siya, nakatayo na sa tuktok ng moralidad at nangangaral sa akin. Agad akong nag-comment. Kailangan kong magtanong sa mga social media experts kung ano ang dapat dalhin kapag bibisita sa dating asawa at sa boyfriend niya. Urgent. Kailangan ko ng advice. Makalipas ang isang oras, bitbit ang isang basket ng prutas. Pumunta ako sa ospital. Sino bang mag-aakala? Pagdating ko pa lang sa labas ng kwarto, narinig ko na ang puno ng awa na boses ni Rafael. Isabela, huwag ka nang magalit. Alam kong mali ako ngayon. Pero para sa'yo rin naman to. Hindi sumagot si Isabela. Narinig ko lang ang pagod na buntong hininga. Pagod na ako. Gusto kong mapag-isa. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Rafael. Natigilan siya nang makita ako. Napansin ni Isabela ang kakaiba. Lumingon siya. Mapatla ang mukha niya. Wala na ang dating lakas ng isang dominanteng CEO. Nakahiga siya sa kama. Naka-dextrose. Kitang-kita ang bihirang kahinaan. Nang makita ako, bahagyang nagliwanag ang dati niyang madilim na mga mata. Ang ekspresyon niya ay parehong tensyonado at nalilito. Anong ginagawa mo rito? Pumasok ako sa loob. Hindi ba takot kang sabihin ng mga tao na kakadiborsyo ko lang? Wala na akong pakialam sa dati kong asawa. Tutal, magkaklase naman tayo sa kolehiyo. Hindi na kailangang maging ganito ka-tense. Di ba? Mapatla ang magandang mukha ni Isabela. Mahigpit na nakatikom ang mga labi. Siguradong nakita niya kami ni Rafael na nag-aaway online. Ang isang aroganteng tulad niya. Paanong makakayanan ng sinangkay na panunuyan ng iba? Isang kahihiyan talaga. Siguro, lalo pang tumindi ang galit niya sa akin. Nang maisip ko to, nainis ako. Sige na, nandito na rin naman ako. Kung wala nang iba, mauuna na ako. Bahagyang nakaangat ang gilid ng labi ni Isabela. Nagtanong, Miguel, kailangan mo ba talagang maging ganito? Tinaasan ko siya ng kilay. Tapat na nagtanong pabalik, paano ba? Noong naaksidente ako, 3 araw bago ka dumating para dalawin ako. Kumpara sa'yo, sobra-sobra na ang ginawa ko. Di ba? Kung pag-uusapan ng pagiging walang puso, sino ang makakatalo sa'yo? Agad na namutla si Isabela. Kumaybat-kibot ang labi. Parang may gustong sabihin. Sakto. Tumunog ang telepono ko. Tumatawag ang katulong sa bahay. Sir Miguel, karamihan po ng gamit nyo.
Naayos ko na. Pero may isang carton pa po na hindi ko ginalaw. May mga ceramics po roon. Ano po ang gusto niyong gawin? Natigilan ako. Ceramics. Opo. At saka, mukhang kayo po mismo ang gumawa. Di ba? Kaya gusto ko pong itanong sa inyo. Sa paningin ko, nakatutok din ang tingin ni Isabela sa direksyong ito. Isang puting liwanag ang sumagi sa isip ko. Sa wakas, naalala ko na, ang mga ceramics na yun. Oo nga, gawa mismo ng dating Miguel. Noong college, part-time job ni Isabela sa isang pottery shop. Noon, si Miguel, dahil nililigawan siya, halos araw-araw pumupunta. At sa bawat punta, buong hapon siyang nakatambay. Wala siyang talent, wala ring pasensya. Pero nasa puso niya lang ang anino ni Isabela. Kaya sa bawat paggawa niya, ang dumi-dumi niya, sa huli, isang napakapangit na gawa ang nauuwi niya. Pero hindi siya nagsasawa, hindi rin nahihiya. Sa huli, hindi na nakayanan ni Isabela. Diretso siyang sinabihan na mali ang ginagawa niya. Agad na sinamantala ni Miguel ang pagkakataon. Kung ganun, turuan mo ako. Siyempre, hindi pumayag si Isabela. Pero si Miguel, bukod sa galante, VIP customer pa ng tindahan. Hindi niya pwedeng saktan ang damdamin nito. Hanggang sa umalis na sa trabaho si Isabela. Saka lang tumigil si Miguel. Ang mga artworks na yun ay mula pa noong panahong iyon. Hindi naman importante yan. Itapon mo na lang lahat. Sabi ko nang walang gana. Sandali, biglang nagsalita si Isabela. Lumipat ka na ng bahay. Sabihin na nating minsan. Matalino rin ang babaeng ito. Tumango ako. Oo. Kumunat ang noo ni Isabela. Saan ka lumipat? Bakit biglaan? Hindi ko napigil ang matawa. MS, Isabela. Ilang beses ko pa bang kailangang ulitin? Hiwalay na tayo. Kung anong ginagawa ko. Kung saan ako nakatira. Wala ka nang pakialam doon. Biglang natigilan si Isabela. Parang may narinig na hindi matanggap. Namula ang mga mata niya. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay sumuko siya. Bumaba ang boses. Yung mga ceramics na yun. Kung ayaw mo na, ipapakuha ko na lang sa iba. Kakaiba akong sinulyapan siya. Sa akin naman talaga yun. Kung gusto kong itago, itatago ko. Kung gusto kong itapon, itatapon ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang mga salitang ito ay tumama sa sakit na nararamdaman ni Isabela. Ang huling liwanag sa mga mata niya ay parang naglaho. Tulad ng isang mahinang apoy sa hangin na sa huli ay namatay. Nag-aalalang lumapit si Rafael. Isabela, ayos ka lang. Bahagyang inilihis ni Isabela ang ulo para iwasan ang kamay niya. Naiwan si Rafael na nakatayo. Mukhang litong-lito. Pero wala akong interes sa dramang ito. Tumalikod ako. Akmang aalis na. Hindi inaasahan. Pagdating ko sa pinto, tinawag ako ng isang doktor. Tumingala ako at nakita ko ang isang babaeng doktor na mga lampas 40 anyos. Nakatitig sa akin. Bakit ka nandito? Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo natulala ako. Tapos tiningnan ang name tag sa dibdib niya, Chief. Obstetrics and Gynecology Department. Isang hinala ang sumagi sa isip ko. Si Miguel. Ang tanging bagay na maaaring mag-ugnay sa akin sa kanya ay ang tungkol sa bata noon. Salamat po sa pag-aalala, Doktor. Pero ayos lang po ako. Dinalaw ko lang po ang isang kaibigan. Basta ko na lang sinagot. Parang nakahinga siya ng maluwag. Mabuti naman kung ganun. Pero kayong mag-asawa, hindi na rin kayo bata. Sa susunod na magkaanak kayo, huwag nyo nang palaglagin. Natigilan ako. 2 maikling pangungusap lang. Pero napakaraming impormasyon. Ang bata, hindi ba't aksidenteng nalaglag si Isabela? Ano ang ibig sabihin ng sinabi ng doktor? Naaalala ko pa ng malinaw. Noong gabing tumakbo ako sa ospital. Kailalabas lang ni Isabela sa operating room. Si Rafael ang nagbabantay sa tabi ng kama niya. Isabela, anong ginagawa mo? Habang nalilito pa ako, biglang may sumigaw sa likod ko. Si Rafael. Lumingon ako at nakita ko si Isabela na tinatanggal ang dextrose. Itinulak si Rafael, at mabilis na lumapit sa akin. Hamarang siya sa harap ko. Ang ekspresyon ng babaeng doktor ay hindi pa kailanman naging ganito ka-tense. Doktor, ito po ay usapin naming mag-asawa. Wala po kayong kinalaman dito. Basang-basa ako ng pawis. Nanigas ang leeg ko habang tinitingnan si Isabela. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong napakalayo ng magandang mukhang iyon. Isabela, ano to?
Kumunat ang noo ng doktor. Dahan-daang nagtanong. Hindi mo alam. Sabi ng asawa mo. Gusto niyo raw munang mag-focus sa career kaya nagdesisyon kayong ipalaglag ang bata. Wala ka talagang alam. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakauwi. Buong katawan ko. Parang binagsakan ng langit at lupa dahil sa biglaang balita. Matagal akong nakaupo sa study room. Nakapikit. Paano nangyari to? Sa libro. Malinaw na nakasulat na dahil sa matinding selos. Nag-away sila ng malaki ni Isabela. Na humantong sa aksidenteng pagkalaglag. Ano to? Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero nang maisip ko to, parang may parte sa katawan ko na sumasakit din. Parang tunay kong nararamdaman ang desperasyon at sakit na naramdaman niya nang malaman niyang nawala ang anak. Lalo akong nahirapan. Umiling ako. Gustong alisin ang emosyong ito. Kalilinis lang ng katulong sa study room. Hinalungkat ko ang isang kahon ng mga gamit noong college. Sa ilalim ng kahon, nakita ko ang isang anibersaryo album noong college. Ang tungkol sa pagkalaglag, may pagkakaiba sa nobela. Ibig sabihin ba, may iba pang parte na hindi tugma? Binuklat ko ang unang pahina. Isa itong litrato mula sa military training. Nakakasilaw ang araw. Nakangiti ang binatang nakasuot ng berdeng uniforme sa entablado. Sa likod niya, ang anino ng isang payat na babae. Kahit medyo malayo, ang matalas ang mata ay makikilala agad na si Isabela iyon noong college. Sa ibaba, may ilang maliliit na sulat, unang araw ng military training. May isang babae sa tabi ko na na-heat stroke. Binuhat ko siya papunta sa klinik. Ang ganya pala, hindi ko inaasahan. Ngayon, nakita ko siya sa entablado. Kinakatawan ang mga bagong estudyante. Si Isabela pala ang pangalan niya. Ang pagpapanggap na nagsa-selfie para palihim na kunan ng litrato ang taong gusto mo ay napaka-normal na bagay. Siguro ito ang panahong kakasimula pa lang niyang magustuhan si Isabela. No, napangiti ako. Si Miguel. Ang pagkagusto niya kay Isabela. Pala, isang simpleng, love at first sight lang. Hindi ko napigil ang hawakan ng mukha ko. Ang Miguel sa libro. Sobrang selfish at makulit. Parang hindi naman katulad ng taong may ganitong maningning na ngiti. Mahirap isipin na ang binatang may bituin sa mga mata ay magiging isang taong mapaghinala. Dominante, makulit, at selfish. Patuloy akong nagbuklat. Napansin kong bawat litrato ay may kinalaman kay Isabela. Litrato niya habang nag-aaral sa lecture hall. Litrato niya habang naglalaro ng badminton. Ang mahabang buhok niya ay lumilipad. Litrato niya habang mag-isang kumakain sa kantin ng eskwelahan. Litrato niya habang nakayuko at nagtatrabaho sa coffee shop. Minsan, sa tabi ng mga litrato, may ilang tala, ang kursong pinili niya. Nakakabagot, hindi ko maintindihan kung paanong may babaeng magaling mag-aral at magaling pa mag-badminton. Parang palagi siyang mag-isang kumakain. At palagi, ang pinakamurang ulam ang kinukuha niya. Nabubusog kaya siya? Parang sobrang abala niya. Wala na siyang oras para kausapin ako. Ito ang anibersaryo album ng lihim na pag-ibig ni Miguel kay Isabela. 4 na taon sa kolehiyo. Napakaraming litrato ni Isabela ang kinuha niya. Bawat litrato, bawat tala, napakalayo sa Miguel na nasa libro. Parang may gusto na siyang iba. Pero hindi ako yun. Anong gagawin ko? Suko na lang kaya ako? Bukas na ang graduation. Magtapat na kaya ako? Tapusin na ang lihim na pag-ibig na to. Kalahati pa lang ng graduation picture. Bigla siyang umalis. Palihim ko siyang sinundan. Nalaman kong lumala pala ang sakit ng nanay niya. Kailangan ng maraming pera. Anong gagawin niya? Ang pahinang ito, dapat sana ay graduation picture. Pero blanco. Dahil kay Isabela, na-miss din ni Miguel ang graduation picture niya. Bahagyang nanginig ang kamay ko. Hindi ko maintindihan kung bakit. Pero parang ang bigat ng album na to. Sobrang bigat. Hindi ko na kayang magbuklat pa. Parang kung magpapatuloy akong magbasa, may mangyayaring hindi ko makokontrol. Parang may malaking bato na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinuha ko ang lahat ng lakas ng loob ko at nagpatuloy sa pagbuklat. Isa itong litrato ng kasal. Mas tama, litrato sa marriage certificate. Si Miguel, may ngiti pa rin sa mukha. Pero parang mas naging mahiyain na siya. Bahagyang nakaangat ang gilid ng labi. Bahagyang nakasandal kay Isabela. Si Isabela naman, kalmado ang ekspresyon. Hindi tugma sa masayang pulang background. Ngayon ko lang naalala,
Parang wala silang wedding picture. Pagkatapos ng isang taong pag-aalinlangan, sa wakas ay pinili ni Isabela na pakasalan si Miguel. Hindi niya pinakasalan ang taong pinakamamahal niya. Siyempre, ang mga nakakainis na bagay tulad ng pag-oorganisa ng kasal ay hindi makaakit sa kanya. Isa pa, nasa ospital din ang ina niya noon. Simpleng nagparehistro lang sila. Tapos na ang usapan. Akala ko, sa pahinang ito, ang araw na sa wakas ay nakasama na niya si Isabela. Maraming isusulat si Miguel. Pero sa totoo lang, walang kahit isang salita sa pahinang ito. Matagal kong tinitigan ang litratong iyon. Hindi ko alam kung bakit. Puno ng panghihinayang ang puso ko. 5 taong lihim na pag-ibig. 5 taong kasal. Iisa lang ang litrato nilang magkasama. Pinigilan ko ang emosyon ko. Nagpatuloy sa pagbuklat, pero wala nang litrato ni Isabela. Ilang random na tala na lang ang natira. Nitong mga nakaraang araw, parang sobrang abala niya. Kakasimula pa lang ng kumpanya. Lahat siya ang gumagawa. Ang hirap. Bumili siya ng apartment malapit sa kumpanya. Sabi niya, para mas madaling bumiyahe. Pero nandoon din ang lalaking yun. Alam kong hindi ako kasing halaga ng lalaking yun sa puso niya. Pero gusto ko pa ring magkaroon kami ng anak. Wala na ba akong pag-asa? Ngayon, pumunta ulit ako sa nursing home. Sakto, nakita ko si Chloe na sinusundo ang tatay niya palabas ng ospital. Sabi niya, tanga raw ako, ang babaeng tulad ni Isabela. Hindi raw epektibo sa kanya ang mga ganitong paraan. Agad akong tumalikod at umalis. Kasi alam ko rin namang tama siya. Sa totoo lang, balak ko nang sumuko, pero noong gabing iyon, umuwi siya. Hindi ko alam kung dahil ba hindi naging maganda ang social gathering. Pero lasing na lasing siya. Hindi ko napigilan. Hinalikan ko siya. At sa unang pagkakataon, tumugon siya. Ang sandaling iyon, blanko, hanggang isang gabi. Parang buntis na siya. Patuloy kong sinundan ang lahat ng nangyari pagkatapos noon. Ang 2 buwang iyon. Iyon talaga ang pinakamagandang panahon sa pagitan ni Miguel at Isabela. Kahit alam niyang ang pagbabago ni Isabela ay dahil lang sa bata. Wala na siyang ibang hinihiling pa. Matagal na. Minahal na niya ang taong ito nang walang kapantay. Akala niya, siya ang liwanag sa buhay niya. Gusto niyang makakuha ng init at pagmamahal mula sa taong iyon. Pero simula pa lang, lahat ay mali na. Lahat ng pekeng kagandahang iyon. Sa huli, ay walang awang ibinunyag. Ang huling pahina ay isang punit-punit na surgical abortion form. Sa kanang ibabang sulok, may pirma ni Isabela. Parang tinamaan ng kidlat. Isang matinding sakit ang bumalot sa buong katawan ko. Nanigas ako. Nanlamig ang mga kamay at paa. Hindi mabilang na mga imahe ang dumaan sa isip ko. Magulo at marahas. Parang gustong lunukin ako. Para akong isang isdang malapit ng mamatay bago ang malakas na ulan. Pilit na umaahon para huminga. Pero tinatangay lang ng mas malalakas na alon. Hindi makahinga. Hindi makagalaw. Sa wakas, naalala ko na. Hindi ako nag-transmigrate sa isang libro. Ako si Miguel. Biglang tumunog ang telepono. Napakaingay sa tahimik na study room. Si Chloe pala ang tumatawag. Pinindot ko ang answer button. Hindi pa ako nakakapagsalita. Diretsyang nagtanong si Chloe. Pumunta ka ba sa ospital ngayon para makita si Isabela? Mamayang hapon. Lilipad siya para sa isang business trip. Sa teorya, hindi niya dapat malaman ang nangyayari rito sa akin. Kahit mag-post ako ng ilang status sa social media, hindi niya dapat malaman ng ganito kadetalye. Pati ang oras. Alam niya. Hindi ko itinanggi. Nagtanong lang. Paano mo nalaman? Nag-atubili siya. Tapos sumagot. Tumawag si Isabela sa akin. Nagtanong ng ilang bagay tungkol sa'yo. Ganun ba? Tumango ako. Walang balak na magtanong pa. Nang marinig ang kalmado kong boses. Parang may napansin din si Chloe na kakaiba. Ang lalim na ng gabi. Bakit hindi ka pa natutulog? Malambing niyang iniba ang usapan. Sisigat na sana ako nang tumunog ang doorbell. Si Isabela na naman ang dumating. Ibinaba ko ang tawag. Si Chloe ang bumaba para buksan ang pinto. Pero hindi niya pinapasok. Madilim na sa labas. Ang ilaw ng poste sa likod niya ay lumilikha ng isang mapusyaw na kulay abong liwanag. Ang mukha niya ay nasa pagitan ng liwanag at dilim. Anong kailangan mo? Mapatla ang labi niya. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Mula nang umalis ako sa ospital hanggang ngayon. 3 oras na ang nakalipas. Ngayon lang niya naisip ang sabihin ang mga salitang ito. Hindi na kailangan.
Tapos na ang lahat. Ang paumanhin na yan. Hindi ko na kailangan. Lalo pang namutla si Isabela. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nadala lang talaga ako ng bugso ng damdamin. Nadala lang ng bugso ng damdamin. O may plano na noon pa, tanong ko pabalik. Ang pagbubuntis sa anak ko. Sobrang sakit ba para sa'yo? Matagal na nag-atubili si Isabela bago pumikit. Bawat salita ay mabigat. Noong una, ayoko talaga sa batang ito. Pero pagkatapos, habang lumalaki siya araw-araw, talagang, naging tanga ako noon. Ngayon, kung magsisisi ako, hindi ba't huli na? Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Isabela. Nanginginig ang balikat, hindi makapagsalita. Ngumiti ako. Gusto mong isipin ko na dahil sa akin. Nalaglag ka, tapos nagsisi ka ng walang hanggan. Pagkatapos, hindi mo nagagamitin ang bata para pag-usapan pa. Tapos palalayain mo na ako. Di ba? Biglang nag-react si Isabela. Sa subconscious niya, tinukoy na niya ako bilang isang lalaking selfish, makulit, at puno ng galit. Basta wala na ang bata. Wala na akong dahilan para atali siya. Para kumapit pa sa kanya. Binuksan niya ang bibig. Parang bawat salita ay mahirap. Pero yun ay usapan natin. Bakit noong araw na yun? Bigla mong sinaktan si Rafael. Tahimik ko siyang tiningnan. Ang babaeng minahal ko sa loob ng 10 taon. Hanggang sa sandaling ito, nasa puso pa rin niya ang ibang lalaki. Ngumiti ako. Walang dahilan. Hindi ko lang siya gusto. Dapat lang sa kanya yun. Pero ngayon, wala na ang bata. Hiwalay na rin tayo. Isabela, sa wakas, pwede ka nang mamuhay ng masaya kasama siya. Dapat masaya ka, di ba? Parang na-stimulate si Isabela. Lumapit at hinawakan ng mahigpit ang pulso ko. Hindi ko siya mahal, kaya huwag mong gamitin ang ganyang tono sa pakikipag-usap sa akin. Pwede ba? Itutulak ko na sana siya nang biglang may nagsalita sa likod. Mukhang hindi maganda ang tiyempo ng pagdating ko. Agad na binitawan ni Isabela ang kamay ko. Ngayon ko lang nakita ng malinaw. Si Chloe pala ang dumating. Ang taong dapat sana ay nasa malayong lugar para sa isang business trip. Marahan niyang inayos ang buhok sa gilid ng tenga. Malamig ang tingin. Isabela, sinabi ko na sa'yo noon. Ikaw ang may gustong makipagdiborsyo. Kaya huwag mo na siyang guluhin pa. Kinagat ni Isabela ang labi. Puno ng galit ang tingin kay Chloe. Ang usapan namin ni Miguel. Kailan pa naging karapatan ng isang tagalabas na tulad mo ang makialam? Tinaasan ng kilay si Chloe. Lumapit, tumabi sa akin. At inakbayan ako. Bahagyang kumabog ang dibdib ko. Ikiniling ni Chloe ang ulo. Ang ngiti niya ay parehong mapang-akit at inosente. Ano? Gusto mong makipagbalikan sa kanya? Medyo naguluhan ang isip ko. Umiling. Wala akong balak na ganyan. Bakit ka biglang bumalik? Bahagya niyang tinaas ang baba. Hindi ba't babalikan kita para dalawin? Dito ka nagdadrama. Nakatitig si Isabela kay Chloe. Hinawakan ang kamay ko. Medyo namumula ang mga mata niya. Chloe, huwag kang magpanggap na dakila. Ang mga masasamang iniisip mo. Ikaw mismo ang pinaka-nakakaalam. Ngumiti ulit si Chloe. Lumingon siya. Puno ng kahulugan ang ngiti. Kung ganun, CEO Isabela, kung ganyan ka katalino, sabihin mo nga, ano ba talaga ang iniisip ko? Hindi na naman umimik si Isabela. Mahigpit na nakatikom ang mga labi. Nanunuya si Chloe. Ano? CEO Isabela, hindi ka makapagsalita. Sige, ako na ang magsasabi. Hinihintay ko lang kayong maghiwalay para magkaroon ako ng pagkakataong ligawan siya. Ang pagkakataong ito, hindi madaling makuha. Siyempre, kailangan kong pahalagahan. Kailangang hawakan ng mahigpit. Dala ng hangin sa gabi ang boses niya. Bawat salita ay parang tumatama sa eardrums ko. Kumakabog ang dibdib ko. Sa katahimikan, nagpatuloy si Chloe. At ikaw, Isabela, kung bubuksan mo lang ang mga mata mo ng kaunti, o kung may kaunti kang konsensya, hinding-hindi mo itatanong ang mga tanong na tulad ng kanina. Iniisip mo ba talagang palaging may magpapatawad sa'yo? Palaging magbibigay sa'yo ng isa pang pagkakataon? Namutla si Isabela, nang inig ang katawan. Parang anumang oras ay babagsak na. Pabulong siyang nagsalita, parang basag ang boses. Hindi ko talaga sinasadya. Parang wala nang ganang makinig si Chloe. Pinutol ang sinasabi niya. Naging mas malamig ang boses. Sinabi ko na hirap na siyang kalimutan ang mga bagay na yun. Handa na siyang magsimula ng bagong buhay.
Tapos kailangan mo na namang ipaalala. Bigla akong napatingin kay Chloe. Ang mga sinasabi niya, parang may mali. Nalaman na kaya niya ang isang bagay. Pero hindi pinansin ni Chloe ang reaksyon ko. Basta na lang sinabi, umalis ka na. Mula ngayon, huwag ka nang bumalik pa. Halos bumagsak na si Isabela. Parang wala nang buhay ang mga mata. Walang focus. Ayoko na siyang tingnan pa. Kaya sumigaw ako. Tama na. Kung anong gusto mong itanong. 2 tanong lang naman yun. Nasagot ko na lahat. Mula ngayon, wala na tayong anumang kaugnayan sa isa't isa. Pagkasabi noon, tumalikod ako at umalis. Sa likod, biglang may malakas na kalabog. Si Isabela. Lumuhad pala. Miguel. Nanginginig ang boses niya. Hindi mapigilan. Alam kong mali ako. Kasalanan ko lahat. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Magsimula tayo ulit. Pwede ba? Ang unang reaksyon ni Chloe ay lumingon sa akin. Ang dati niyang agresibong kilos. Tuluyang nawala. Ang maningning niyang mga mata ay nakatutok sa akin. Ang mga kamay niyang nakababa sa gilid ay tahimik na humihigpit. Sobrang tensyonado siya. Si Isabela. Hinihintay ang sagot ko. Siya rin. Lumingon ako. Tahimik na tiningnan si Isabela. Isabela. 5 taon na tayong kasal. Hindi ako tulad ni Rafael na gusto mo. Sa halip, puro problema lang ang dinala ko sa'yo. At naging tanga pa ako na gustong angkinin ka. Ito ba ang nasa isip mo? Namutla si Isabela. Marahan akong nagdagdag. Pati na rin ang kasal na ito. Pinilit ko lang naman. Kung hindi dahil sa nanay mo, hindi ka mapupunta sa akin. Hindi rin mangyayari ang mga problemang ito. Ito ang tingin mo sa kasal natin. Isabela. Bago ang aksidente sa sasakyan. Sinabi mo yan sa akin. Di ba? Puno ng pagsisisi si Isabela. Magulo ang tingin. Noong araw na yun, nadala lang ako ng emosyon kaya nasabi ko ang mga salitang yun. Sobrang galit lang ako noon. Ang mga salitang yun mo ang nagpaintindi sa akin na sa mata mo. Isa akong katawa-tawa, kasuklam-suklam, at kamuhiin na tao. Pagkatapos mawala ang bata, sobrang desperado ako. Nagsimula akong magtanong kung dapat ko na bang palayain si Isabela. Ang taong tulad ko, hindi karapat-dapat na manatili pa sa tabi niya. Pagkatapos, nakipagkita sa akin si Rafael. Pumayag ako. Gusto ko ring humanap ng pagkakataon para linawin ang lahat sa lalaking palaging sumisingit sa kasal namin ni Isabela. Pero noong araw na yun, hindi ko na itanong ang tanong ko dahil ibinigay sa akin ni Rafael ang abortion consent form. Miguel. Hindi mo naman talaga iniisip na mapipigilan mo siya gamit ang isang bata. Di ba? Sa totoo lang, noong tumawag ka, kasama ko siya, narinig ko pa nga lahat. Pinayuhan ko pa siyang sundin ka. Manatili sa bahay, huwag nang mag-business trip. Pero alam mo ba kung anong sinabi niya? Sabi niya, gusto mo lang gamitin ang bata para atali siya. Sobrang nakakainis, hanggang sa mawalan ng kontrol ang sasakyan at bumangga sa akin. Nawalan ako ng malay noon din. Pagkagising ko ulit, naging ibang, ako. Isang, ako, sa mata ni Isabela. Gumawa siya ng ganoong peking mundo para sa akin. Sa mundong iyon, naging baliw ako, makasarili, makulit, at walang katuturan. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang instinct ko ang nagsabing hindi ko na siya mahal. Tinitigan ko ng diretso si Isabela sa mata at kalmadong sinabi. Pero, Isabela, sa mundong ito, hindi na rin kita mahal. Ang pag-ibig ko ang nagbigay sa'yo ng gintong katawan. Pero hindi ka karapat-dapat. Kinabukasan, nang magising ako, maliwanag na ang sikat ng araw. Naamoy ko ang bango ng almusal. Dahan-dahan akong pumunta sa kusina. Nagluluto si Chloe. Nagulat akong tiningnan ng, Señorita Chloe. Anong meron ngayon at ikaw mismo ang nasa kusina? Tinaas ni Chloe ang baba. Itinuro ang labas ng bakuran. Araw ng pagpapaalis sa mga istorbo. Kahapon, buong gabi lumuhad si Isabela sa labas ng bakuran. Wala akong pakialam. Hinayla ko si Chloe, na akmang makikipagtalo pa. Pabalik sa kwarto. Sinara ang pinto, at nagpahinga. Siyempre, magkahiwalay na kwarto. Umupo ako sa mesa. Kumagit sa isang piraso ng toast na may pritong itlog na gawa niya. Ngayon din ang unang araw ng kabiguan ng Señorita sa kusina. Dali-daling lumapit si Chloe. Inagaw ang tinapay. Huwag mo nang kainin yan. Gagawa ako ng iba para sa'yo. Umiwas ako. Huwag na. Sayang. Pwede pa namang kainin. Nag-aalinlangan siya.
Talaga, subukan mo nga. Nang kakagatan na niya, inangat ko ang ulo at marahang hinalikan ang gilid ng labi niya. Natigilan siya. Kitang-kita ang pamumula ng magkabilang tenga. Nasiyahan akong kinurot ang pisngi niya. Narinig ko na. Ba't ka ba sumisigaw? Mas malakas pa kaysa noong nagtapat ka kahapon. Paulit-ulit na nauutal si Chloe. Sa wakas ay tumalon sa kandanggan ko. Pabulong na nagsabi, akala ko nakalimutan mo na lahat. Noong kagigising mo lang pagkatapos ng aksidente. Ang dami mong nakalimutan. Muntik ko nang isipin na mag-aalaga ako ng isang malaking tanga. Hinaplos ko ang ulo niya. Marahang sinabi, paano ko makakalimutan? Kahit sarili ko makalimutan ko. Hinding-hindi kita makakalimutan. Noong hindi ko na makilala ang sarili ko. Hindi na naniniwala sa lahat ng bagay. Palaging may isang tao na hinding-hindi ko pinagdudahan. Lubos na pinagkakatiwalaan. Tumingala siya. Kontentong ngumiti. Sa wakas, naging matalino ka na rin. Ang Señorita, hindi ka naman talaga gusto sa loob ng maraming taon. Sayang lang. Parang may kung anong kumirat sa dibdib ko. Hindi ko napigil ang sabihin. Chloe, bakit ka mas bata sa akin? Tapos gusto mo pa ako? Mayabang siyang sumagot. Malinaw naman na mas maganda ang mata ng Señorita. Marunong maghintay sa taong karapat-dapat hintayin. Napatawa rin ako. Oo nga, ikaw ang pinakamagaling.